Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3201 hanggang Kabanata 3210. Kabanata 3201. Hansen ay mahigpit na hinawakan ang bronzeng espada. Si Bauer, Jie Shizin, Qin Bai, at Thousand Mile Rich ay nakabuka ang mga mata habang pinapanood siya. Patuloy nilang iniisip kung maaapektuhan ba si Hansen ng kapangyarihan ng espada at kung mauuwi ba siya sa nakakatakot at nakakahiya na pagsayaw tulad ng ginawa ng lalaki sa harap niya. Humarap sa isang espada na kayang wasakin ang mundo, hindi naglakas loob si Hansen na maliitin ito. Pinadaloy niya ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Isa itong pangunahing kapangyarihan at isa pang pabaligtad na kapangyarihan. Ang dalawang uri ng kapangyarihan ay nagsimulang bumangon at lumikha ng Breakworld na kapangyarihan. Ito ay ipinadala sa espada sa pamamagitan ng mga kamay ni Hansen. Ang Bloodpulse Sutra at Zuan Yellow Sutra ang lumikha ng kapangyarihang ito. Kaya nitong suriin ang pinagmulan ng isang buhay at kaya ring tunawin at muling buuin ito. Ito ang kapangyarihan nito. Kaya nitong tukuyin ang mga pangunahing sangkap ng pinagmulan ng isang nilalang ng napakataas ang kawastuhan. Bagamat hindi malakas ang kapangyarihan nito, kapaki-pakinabang ito sa lahat ng uri ng buhay. Sa sandaling hinawakan ni Hansen ang espada, pumasok ang Breakworld na kapangyarihan sa bronzeng espada. Ang espada ay sumigaw na tila nakagugulat sa langit. Pumailan lang ang katawan ng espada sa isang berdeng liwanag. Pinipigilan nito ang pulang kapangyarihan ni Hansen, sinusubukang pigilan ang pagpasok nito. Hindi lang iyon. Isang panaginip na kapangyarihan ang lumalabas mula sa berdeng liwanag ng espada. Dumaan ito sa Breakworld na kapangyarihan ni Hansen. Parang kuryente ang tumatama sa kanyang utak. Isang nakakatakot na puwersa ang pinilit pumasok sa kanya. Mabilis na nagbago ang mukha ni Hansen. Mas malakas ang kapangyarihan ng bronzeng espada kaysa sa inaasahan niya. Madali nitong kinakalaban ang kapangyarihan ng Breakworld ni Hansen, ngunit ramdam niya na hindi pa rin ito ginagamit ang buong kakayahan nito. May natitirang kapangyarihan ito para maglabas ng kakaibang puwersa. Pumasok ito sa utak ni Hansen. Para bang i-control siya tulad ni Thousand Mile Ridge. Mas matatag ang kalooban ni Hansen kaysa kay Thousand Mile Ridge. Kahit na lumitaw ang ilang kakaibang kaisipan sa kanyang utak, nagawa pa rin niyang kontrolin ang kanyang damdamin at manatiling matatag. Patuloy na hinawakan ni Hansen ang espada habang nakatayo. Tila estatwa siya sa katahimikan. Ang berdeng liwanag ng espada at pulang liwanag ng kapangyarihan ni Hansen ay lumikha ng matinding contrast at naglabas ng napakaliwanag na liwanag. Tiningnan ni Qin Bai si Jie Shizin at nagtanong, makakaya kaya ni Hansen at makakaligtas. Umiling si Jie Shizin at sabi, hindi ko alam. Hindi nila malaman kung sino ang may kalamangan. Ang kapangyarihan ay hindi pangunahing labanan. Ang totoong labanan ay nagaganap sa larangan ng isip. Hanggang hindi mananalo ang isa, hindi matutukoy ng mga tagalabas kung ano ang nangyayari o mangyayari. Matibay ang puso ni Hansen, ngunit matindi ang mental na kapangyarihan ng espada. Para itong sobrang mapilit na kasintahan. Ang pagmamahal nito ay nakakasira at nakakalason. Hindi kumpleto ang mental na kapangyarihan, ngunit sobrang nakadikit. Kahit gaano katatag ang kalooban ni Hansen, ramdam niya ang mental na kapangyarihan na tila tinataboy siya. Nakangisi si Hansen. Hindi niya gustong mauwi tulad ni Thousand Mile Ridge, sumasayaw na parang demonyo sa harap ng lahat. Pinagsama-sama niya ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang espada sa isip. Parang walang hanggan ang kapangyarihan ng bronzeng espada. Para itong dagat na hindi mahulaan. Pinatigas ni Hansen ang puso niya. Hindi niya hahayaan na may makapasok. Ganito niya hinarap ang kapangyarihan ng bronzeng espada. Isang tao at isang espada ang naglalaban. Nakabuka ang mata ni Qin Bai at iba pa sa pagtataka. Si Bauer ay nakatingin sa espada na para bang nag-iisip ng malalim. Sa puntong ito, kumislap ang teksto sa bronzeng espada, 1 inch thinking, then 1 inch gray. Nagningning ang mga salita sa kakaibang liwanag. Nangyari ito, nagbago ang mukha ni Hansen. Ramdam niya na ang mental na kapangyarihang kanyang nilalabanan ay parang ilog na nagiging tsunami na kayang yumanig sa langit. Ramdam niya ang puwersa nito. May kumikislap na kakaibang tanawin sa kanyang utak.
Nakuha ng ilusyon ng espada ang utak ni Hansen. Ipinapakita nito kung ano ang nangyari noong nasira ang puso niya. Nang masusing tiningnan ni Hansen ang ilusyon, siya ay nagulat. Ang bronzeng espada sa kanyang ilusyon ay naganyong isang magandang babae. Ang kilay ng babae ay parang magandang pintura. Napakaganda nito na tila hindi posible na totoo ito. Inisip ni Hansen na si Gu Qingcheng ang pinakamaganda sa anumang universo at hindi niya makikita ang mas maganda kaysa sa kanya. Kahit isang tunay na diyosa ay hindi mas maganda kaysa kay Gu Qingcheng. Nang makita ang babaeng ito sa ilusyon, nagbago ang opinyon ni Hansen. Hindi niya akalain na makakatalo si Gu Qingcheng sa kagandahan at grasya ng babaeng nasa ilusyon. Hindi ang kagandahan ang nakagulat kay Hansen. Marami na siyang nakitang magagandang babae. Bagamat hindi kasing ganda ng babaeng ito sa ilusyon, bawat isa ay may sariling damdamin. Lumipas na ang edad ni Hansen para tukuyin kung sino ang mabuti o masama sa pamamagitan ng itsura. Ang nakagulat ay parang pamilyar ang babaeng ito. Para bang nakita niya ito dati. Sa totoo lang, kahawig ng babaeng kilala ni Hansen. Ang kilay at mata nito ay nagpapaalala sa kanya ng isang pamilyar na tao. Para bang nakikita niya ang mukha ni Bauer. Oo, kahawig ang kilay ng babae kay Bauer, ngunit si Bauer ay cute at kaakit-akit. Ang babae sa ilusyon ay mukhang matured at maganda. Hindi kapareho ng katawan ni Bauer, pero ang mukha ay nagpapakita ng pagkakahawig. Bahagyang naakit ang puso ni Hansen. Pagkatapos makita ang mukha, nakontrol niya ang sarili at hindi nagpaapekto sa nakakasira na mental na kapangyarihan. Paano ito nangyari? Paano nagkakaroon ng mukha ang espada na pamilyar? Imposible ba ito? Na-imagine ko ba kung ano ang magiging mukha ni Bauer pag lumaki? Nagulat si Hansen, ngunit hindi niya akalaing posible ito. Hindi pa tuluyang nabasag ang kalooban niya. Hindi dapat naroon ang anino ng puso. Ang mukha ng babae ay refleksyon lamang mula sa espada. Nagkunot ang kilay ng babae sa larawan. Mukha siyang malungkot, nakakairite sa pakiramdam ng awa. Tiningnan niya si Hansen na para bang kumakanta at sinasabi, 1 inch thinking, then 1 inch gray. Isa lamang itong ilusyon, ngunit malinaw na marinig ni Hansen ang tinig ng babae. Ang kamangha-manghang tunog ay umaalingaw-ngaw sa utak niya. Patuloy na lumalakas. Kasama ang echo, sumunod ang kalooban ni Hansen. Hindi niya makontrol ang damdamin. Hindi nagtagal, siya ay nagsimulang umiyak. Tinitigan ni Hansen ang mukha ng babae. Dito lang niya nakita ang anino ni Bauer at hindi tuluyang nasira ang kanyang kalooban. Ramdam ni na Chinbei, Jie Shizin, at iba pa na umiiyak si Hansen. Naramdaman nila ang panghihinayang at pagkabigla. Makakonsumo ba si Hansen ng espada? Nervous na tanong ni Chinbei. Bagamat nais niyang panoorin si Hansen na sumayaw, natakot siyang may mas masamang nangyari. Siyempre, walang makasagot. Wala ring ideya sina Jie Shizin at Thousand Mile Rich sa nangyayari. Hindi pa nawawala si Hansen, sabi ni Jie Shizin nang may kawalang katiyakan. Makakaya pa niya ng kaunti. Kabanata 3202. Hindi ipinanganak ang mga tao na may matibay na kalooban. Kahit na may ilang ipinanganak na mas matatag ang kalooban, hindi ito gaanong malakas. Ang tunay na mga elite ay nakakamit ang karanasan sa pamamagitan ng paulit-ulit na kabiguan. Pinapalakas nito ang kanilang puso. Mas maraming beses silang nabigo, mas tumitibay ang kanilang puso. Siyempre, maraming tao ang hindi kayanin ang ganoong pagsasanay. Madali silang sumusuko sa matinding paghihirap na dala ng paulit-ulit na kabiguan. Nawawala ang kanilang sarili at nagiging ordinaryong tao na walang espesyal o malaking bagay sa buhay. Naranasan na ni Hansen ang walang tigil na mga problema. Hindi alam kung ilang beses na siyang muntik ng mamatay. Marami siyang tagumpay at maraming kabiguan. Napalakas ang kanyang puso sa maraming krisis. Kahit walang makakapagsabi na mas matatag ang kanyang kalooban kaysa sa iba, kakaunti sa mundong ito ang makagalaw sa kanyang kalooban. Kahit mas malakas ang kalooban ng anino ng espada kaysa sa kanya, hindi nito kayang pilitin si Hansen na yumuko o mabali. Nakatigil ang tao at espada. Ang babae sa isip ni Hansen ay paulit-ulit na inuulit ang pangungusap, 1 inch thinking, then 1 inch gray. Patuloy na tumitindi ang malakas na mental na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi sapat ang naipon na presyon upang sirain ang kalooban ni Hansen. Ang isip ng espada ay parang malakas na alon sa nagngangalit na dagat. Napakalakas ng alon, ngunit ang kalooban ni Hansen ay parang isang piraso ng corale. Maliit ang corale, ngunit kahit ang dagat at alon ay hindi ito kayang sirain. Ano itong espada? Ang lakas ng kalooban nito. Natatakot akong kasing lakas ito ng Godhall Leader, pero espada lang ito.
Tumalo ng puso ni Hansen. Hindi siya naglakas loob mag-isip ng sobra. Hinawakan na lang niya ang espada sa laban ng isip. Ngayon, para siyang nakasakay sa tigre. Sa tuwing gusto ng kanyang puso na sumuko at bitawan ng bronzeng espada, mas tumitindi ang atake ng isip ng espada at pinipilit siyang matalo agad. Kaya wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy. Hindi siya pwedeng sumuko. Maraming musikal na alon ang umatake sa kalooban ni Hansen. Parang hinihiwa siya ng mga yelong kutsilyo o sinusunog ng nagngangalit na apoy. Alam niya, kung susuko siya, mawawala ang sakit. Kailangan lamang siyang kontrolin at pilitin na sumayaw ng isang beses. Sa ganitong paraan, makakatakas siya sa walang katapusang sakit. Hindi gusto ni Hansen iyon. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas nang huminto ang mga tunog ng ilusyon. Tiningnan siya ng babae sa kakaibang paraan bago biglang mawala. Ramdam ni Hansen na parang wala ng laman ang kanyang katawan. Hindi siya nakipaglaban sa isang malaking labanan, ngunit ang ganitong mental na labanan ay mas nakakapagod kaysa sa ordinaryong labanan na magdudulot ng dugo. Lumabo ang liwanag ng bronzeng espada. Parang ganito ang dati nitong anyo. Hinayla ni Hansen ang espada. Naalis na sa lupa ang bronzeng espada. Hindi na ito tumutol kay Hansen, ngunit hindi rin ito sumusunod sa kanyang kalooban. Isa itong patay na bagay na walang kaluluwa. Hansen ang humila ng espada, masayang sabi ni Chinbay. Ramdam niya na mas malakas si Hansen kaysa sa kanyang mga guro. Kahit si Thousand Mile Reach ay naapektuhan ng kakaiba ng espada. Kung nakaya ni Hansen itong labanan, malinaw na mas malakas siya. Masaya sina Jia Shizin at Thousand Mile Reach. Sabi nila, talaga namang parang Diyos si Mr. Hansen. Kahit ang mga sandata ay sumusunod at nagbibigay galang sa iyo. Umiling si Hansen at sabi, hinayla ko lang ang espada mula sa lupa. Hindi ko talaga pinasunod ito. Maaaring sa akin na ito ngayon, pero hindi ito makikinig. Parang basura lang itong espada. Bakit ganon? Naguluhan sina Jia Shizin at Thousand Mile Reach. Sinubukan ni Hansen kontrolin ang bronzeng espada, pero hindi gumalaw ang espada. Hindi ito masigla tulad ng Emerald Stone Sword o Diamond Great Sword. Isa lang itong ordinaryong bronzeng espada. Habang ini-inspection nila, biglang parang gumalaw ng malakas ang paligid. Nanginginig ang mga sandata sa malapit at malayo. Sa pagbabaluktot ng espasyo, lumitaw ang kakaibang templo ng Diyos. Kakaiba ang templo ng Diyos. Ang mga bato ay gawa sa battle hammers, ang bubong ay gawa sa swords at knives, at ang mga pader ay gawa sa mahahabang sibat. Ang plaza ay gawa sa mga kalasag. Ang buong templo ay binubuo ng iba't ibang uri ng sandata. Para itong isang malaking, kakaiba, at magulong arsenal. Nagbago ang mukha ni Jia Shizin at Thousand Mile Reach. Ang lumitaw na templo ay tiyak na para sa God Chaos Party. Iyon lang ang umiiral sa lugar na iyon. Tiningnan ni Hansen ito. Nakita niya ang tatlong salita sa tanda ng templo, Weapon God Temple. Bago ma-inspeksyon ng lahat ang Weapon God Temple, bumukas ang pintuan. Lumabas ang hugis ng isang higanting armor, humigit kumulang 30 talampakan ang taas. Sa likod ng higanting armor, nakalinya ang iba't ibang sandata at lumulutang sa likod nito. Parang liwanag ng Buddha mula sa likod. Hinala ni Hansen na ito ang Weapon God ng templo. Base sa pakiramdam niya, marahil kasing nakakatakot ito ng Decapitation Queen. Saan kaya nakahanap ng maraming nakakatakot na elite ang God Chaos Party para palakihin ang kanilang rango? Naisip ni Hansen. Hindi rin siya sigurado. Marami man ang miyembro ng God Chaos Party, kakaunti lang ang tunay na miyembro. Mas kakaunti pa ang mga core members. Hindi rin alam ng marami ang tungkol sa kanilang mga templo. Sa Soldier Knife Sky, tanging Weapon God lamang ang may templo. Malamang dahil isa siyang core member ng God Chaos Party, isa sa 8 malalaking hari at namamahala sa Soldier Knife Sky. Kumikislap ang mata ng Weapon God. Parang nakikita niya ang buong universo. Tumatawag siya ng malakas kay Hansen, sino ka? Paano mo nagawang galawin ang Grey Sword? Gusto mo bang mamatay? Biglang naisip ni Hansen, ito ang Inch Grey Sword. Dahil ba sa tula? Tahimik si Weapon God. Kumuha siya ng malaking kutsilyo mula sa arsenal sa likod. Hinarap niya si Hansen at hinato ito. Nagulat ang langit sa liwanag ng kutsilyo. Dumaan sa espasyo at biglang lumitaw sa harap ni Hansen sa napakabilis na bilis. Hawak ni Hansen ang Inch Grey Sword. Ginamit niya ang espada na parang kutsilyo. Ginamit ang teeth knives pang para atakihin ang malaking kutsilyo na hawak ng 30-foot Weapon God laban sa kanya. Katsa! Hindi ramdam ni Hansen ang kapangyarihan. Ang Inch Grey Sword, na mukhang walang silbi, ay gumalaw na parang hiwa sa tofu.
Hinati nito ang malaking kutsilyo ng weapon god sa maliliit na piraso. Hindi pa nailalabas ang kapangyarihan ng espada. Ginamit ko lang ang talas nito, pero nahati ko ang sacrificial weapon ng Annihilation God Spirit. Nakakatakot ito. Labis na nagulat si Hansen. Hindi niya ma-imagine kung gaano kalakas ang espada kung nailabas nito lahat ng kapangyarihan. Nagbago ang mukha ng weapon god. Tumingin siya sa inch gray sword sa kamay ni Hansen. Bagamat nakasuot ng armor at parang walang emosyon, kumislap ang mata niya ng godlight. Patunay na labis ang kanyang pagkagulat. Matigas ang tingin ng weapon god kay Hansen at sabi, bitawan mo ang inch gray sword at ililigtas ko ang buhay mo. Sumigaw si Chinbay, walang katwiran. Nasira mo ang kutsilyo. Ikaw ang dapat humingi ng buhay. Pagkatapos marinig iyon, tinutukan ng weapon god si Chinbay. Natakot si Chinbay at nagtago sa likod ni Bauer. Tiningnan ni Hansen ang weapon god at sinabi, hindi iyo ang espada. Ano ang basehan mo para sabihin na ibababa ko ito? Sumagot ang weapon god, ano man. Nilapastangan mo ang inch gray sword. Kaya dapat kang mamatay. Plano kong iligtas ang buhay mo, pero kung gusto mo talagang mamatay, pumunta ka sa impyerno. Pumutok siya sa liwanag ng Diyos habang kumikislap ang isang sibat sa arsenal sa likod niya. Kabanata 3203. Lumipad ang isang Snow White spear mula sa arsenal sa likod ng weapon god. Bumagsak ito sa harap ng weapon god. Hawak ng dalawang kamay niya ang mahabang sibat. Ang spear mind ng mahabang sibat ay umakyat sa langit. Ramdam ni Hansen at ng iba ang kilabot habang nanginginig ang mga bundok at kapatagan sa paligid. Maraming bagay ang nagkabasag-basang. Ang mga spear-type na sandata sa lupa ay sumabog na may nakakatakot na kapangyarihan. Naglabas ito ng maraming spear lights na nagpagulo sa langit. Lahat ay papunta sa mahabang sibat sa kamay ng weapon god. Sumipsip ang mahabang sibat ng kapangyarihan ng langit na puno ng mga sibat. Lalong lumakas ang spear godlight. Ang katawan at apoy ng Snow White spear ay naging itim. Parang isang inky fire spear light ang sumisira sa espasyo. Nanginig ito sa kahabaan ng katawan ng sibat. Break world power. Medyo nagulat si Hansen, pero agad siyang nag-react. Medyo kakaiba ang gene races ng Soldier Knight Sky. Hindi sila purong gene races. Ang buffer zone sa pagitan ng dalawang universo ay bahagyang naaapektuhan ng Geno Universe. Kahit minimal ang epekto, maraming spear gene race powers ang nagsama-sama sa malaking sibat ni Weapon God para mapuwersa at masira ang mundo. Break World Spear Kill. Malamig na sigaw ni Weapon God. Ang dulo ng malaking sibat sa kanyang kamay ay naglabas ng malamig na liwanag na mabilis na papunta kay Hansen. Mabilis, malupit, at tumpak ang liwanag. Nakatuon ang kapangyarihan nito. Nakakatakot ito at parang hindi masisira. Hindi ordinaryo ang espada ni Hansen. Direktang sumugod ang inch gray sword sa dulo ng sibat. Nang makita na tatama ang inch gray sword sa dulo ng sibat, biglang nahati ang gold light ng dulo. Lumitaw ang isang meteor shower na maraming bituin. Pinuno nila si Hansen mula ulo hanggang paa at pinigilan ang anumang puwang na pwede niyang gamitin para iwasan ang tama. Nagkunot ang noo ni Hansen. Pinagsama ang Blood Pulse Sutra at Zuan Yellow Sutra. Binasag nila ang mundo. Ang inch gray sword sa kanyang kamay ay sumasabog at sumasagasa. Katcha! Nabasag ng inch gray sword ang liwanag ng sibat. Kasabay nito, nabasag ang malaking sibat na pinagsama ang kapangyarihan ng maraming spear gene race. Nagulat si Hansen sa lakas ng inch gray sword. Hindi lang ito pang-atake na kapangyarihan, ngunit kaya nitong basagin ang Break World Big Spear. Malinaw na nakinabang ito sa talas ng inch gray sword. Hindi nakapagtataka na ito ay espada ng Master, bulong ni Weapon God sa sarili. Lumingon ang kanyang mga mata at lumakas. Nakabukas ang kanyang mga kamay. Kumislap ang arsenal sa kanyang likod. Lahat ng sandata ay kumikislap. Mga kutsilyo, sibat, espada, halberds, axes, onos, hooks, tridents, at iba pang sandata ay kumikislap na may godlight. Ang buong dagat ng sandata sa Soldier Knight Sky ay kumikislap. Lahat ng liwanag ay pumunta para pasiglahin ang arsenal sa likod ni Weapon God. Maraming uri ng sandata sa arsenal na iyon. Ang buong weapon gene races ng Soldier Knight Sky ay parang tinawag ng isang Diyos. Lahat ay nagbigay ng kapangyarihan sa sandata. Hindi ito kapangyarihan ng lahat ng gene races, ngunit parang mini-world ng Soldier Knight Sky. Lahat ng nilalang sa mundo ay nagbigay ng bahagi ng kanilang kapangyarihan. Nakakatakot ang pinagsamang kapangyarihan na ito. Nagbago ang armor na suot ni Weapon God. Naging itim ito. May nakakatakot na black flames na naglalagablab. Parang sinusunog ang espasyo kasama nito. Medyo nagdilim ang mukha ni Hansen.
Sabi niya kay Jia Shizin at Thousand Mile Rich, kunin niyo muna ang Crown Prince. Ako na ang bahala dito. Hinututukan ni Weapon God ang kapangyarihan ng mundo, kaya alam niya na hindi siya dapat maliitin. Kahit hindi natatakot si Hansen, natatakot siya sa epekto ng laban sa kapangyarihan kay Jinbei. Mr. Hansen, safety first. Sigaw ni Thousand Mile Reach. Kinuha niya si Jinbei, pinilas ang espasyo, at nawala. Gusto ni Jia Shizin kunin si Bauer, pero mabilis itong tumalon sa balikat ni Hansen. Kaya nag-isa itong lumipad. Malakas sila, pero tulad lang ng tao. Kung hindi sila magsasama sa isang God Spirit, walang manggahas na labanan ng God Spirit Elite. Wala sa isip ni Weapon God ang maliit na tumatakas. Ang iniintindi niya lang ay ang Inch Grey Sword. Para bang napakahalaga nito sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Binuksan ni Weapon God ang kanyang mga kamay. Nagkabasag ang arsenal sa likod niya. Naging daan-daang iba't ibang sandata. Lahat ng sandata ay may nakakatakot na break world power. Lahat ito ay papunta kay Hansen. Nakatigil ang mga mata ni Hansen. Sumabog ang break world power. Humataw ang Inch Grey Sword. Biglang nabasag niya ang ilang sandata. Kahit gaano katalas ang Inch Grey Sword, aabutin ng oras para mabasag ang malalaking sandata. Nang mabasag niya ang ilan, nakarating na sa katawan niya ang natitirang sandata. Boom! Biglang naging puting anino ang katawan ni Hansen. Para siyang God Spirit na may semi-transparent na katawan na may puting liwanag na pwedeng sumabog. Gumalaw ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Hinito ng mga sandata na may break world power ang Super God Spirit mode ni Hansen. Parang dumadapo lang sa bulak. Napalubog lamang ang Super God Spirit. Hindi nabasag ang anyo niya. Ginamit ni Hansen ang Inch Grey Sword para protektahan si Bauer sa kanyang balikat. Parang hindi lahat ng break world powers kayang makasira sa Super God Spirit ko. Walang kasing lakas ang Moon God sa Weapon God na ito. Ramdam ni Hansen ang seguridad. Nakita niyang bumagsak ang mga sandata sa kanyang katawan habang kumikislap ang kanyang katawan ng Godlight at nataboy ang mga ito. Ano? Nagulat ng husto si Weapon God sa makitang nagkalat na langit na puno ng lumilipad at sumasayaw na mga piraso. Isang napakalakas na kapangyarihan. Nakita lang niya iyon na ginagawa ng God Chaos Party Leader. Naglamig ang tingin ni Hansen. Gumalaw ang Inch Grey Sword sa kanyang kamay. Biglang pinilas niya ang espasyo at nahati ang higanting armor ni Weapon God sa dalawa. Kung walang rules ng universo na pumipigil, napakasarap. Parang mas malakas pa ang Super God Spirit mode ko kaysa Break World Power. Ramdam ni Hansen ang labis na kasiyahan. Walang limitasyon at pinagsama sa kanyang battle power, hindi kayang talunin ng Annihilation God Spirit ang Super God Spirit mode niya. Bagaman baguhan siya sa Break World Powers, sa kanyang progreso, hindi pa siya kasing galing ni Weapon God. Ang Bloodfall Sutra at Zuan Yellow Sutra na Break World Power niya ay hindi nakatuon sa labanan, kaya hindi ito kasing epektibo ng Super God Spirit mode ni Hansen. Nagbago ang katawan ni Weapon God sa Starlight at nawala. Siyempre, hindi siya namatay. Alam ni Hansen na ang totoong katawan niya ay nasa loob ng God Temple na near rebirth. Hanggat nandyan ang God Base, hindi siya mamamatay. Nang tiningnan ang Weapon God Temple, teleport si Hansen papasok mismo. Nasa gitna si Weapon God ng respawn sa ibabaw ng altar. Kailangan ko ng mas maraming God Bases. Salamat sa kabutihang loob mo. Itinaas ni Hansen ang Inch Grey Sword at hinito ito sa altar ng katawan ni Weapon God. Nag-generate ang puting Super God Spirit Power ng Sword Light. Parang kutsilyo na pwedeng pumatay sa langit. Hinati nito ang God Altar at ang Weapon God na near rebirth sa gitna. Hinati sa dalawa ng malakas na sword light ang buong templo. Inescort ni na Jia Shizin at Thousand Mile Reach si Jinbei papunta sa Rendaves kay Jianbogu. Tiningnan nila ang sword light na nagmula sa kakaibang God Temple at sumabog sa langit, hinati ang Weapon God Temple sa dalawa. Parang bumagsak na bundok, nanginig ang lupa at mga bundok sa paligid. Kabanata 3204. Killed Annihilation God Spirit Jin Race Weapon God. Got God Spirit. Found Annihilation God Base. Umalon sa utak ni Hansen ang announcement. Napaligaya siya. Kasama ng isang Annihilation God Base, nakuha rin niya ang God Spirit ni Weapon God. Kinuha niya ang Annihilation God Base at tiningnan sa loob ng Sea of Soul niya. Nakita niya si Weapon God bilang God Spirit sa loob ng Sea of Soul niya. Kung ganito, ibig sabihin dapat ay may dalawang weapon gods ako, masayang sabi ni Hansen. Hansen, bakit ka nandito? At saka, winasak mo ang Weapon God Temple. Pinatay mo ang isa sa 8 Sky King's Weapon God. Hindi mo ba gustong mabuhay?
Kahit na hindi mo gustong mabuhay, huwag mo sanang saktan si Master Bauer. Narinig ni Hansen ang pamilyar na tinig. Napansin niya ang isang paperman na tumatakbo patungo sa kanya. Halos kasing laki ito ng isang kamay. Lumapit ito kay Hansen, tumatapik habang sumisigaw. Maraming God Spirit Gene races sa Chaos God Party, kaya may epekto ba kung i-eliminate ko ang isa o dalawa? Tumawa si Hansen. Walang universe laws na pumipigil sa kanya roon. Kaya hindi siya natatakot sa kahit sino. Sa universe ng kingdoms, hindi niya magagamit lahat ng kanyang powers sa laban. Hindi rin siya pwedeng makipaglaban ng matagal. Iba ang pakiramdam doon. Malinaw na si Rocky D ang paperman. Nang marinig ang sinabi ni Hansen, lalo itong naiinis. Pinatay mo ang average member, kaya walang epekto iyon. Pero isa ito sa 8 Sky Kings. Iyon ay Weapon God. Siya ang nagbabantay sa Soldier Knife Sky, isang mahalagang core member. Kung namatay siya, labis na magugulat ang aming leader. Lubos kong pinapayuhan ka na ilabas si Bauer sa Soldier Knife Sky agad. Sige, pahihintulutan ko na ikaw ang humawak ng sitwasyon sa aking lugar. Hindi hinahanap ni Hansen ang isa pang laban sa God Chaos Party. Kahit God Hall Leader ay hindi kayang alisin ang God Chaos Party. Malinaw na napakabigat ng problemang ito. Ang dahilan kung bakit pumayag siya kay God Hall Leader na pumunta ay dahil gusto niya ng God Base. Ngayon, nakuha na niya ang isa pang Annihilation God Base. Hindi na niya kailangan pang pumunta sa ibang lugar. Ayaw niyang maging anti-scapegoat ng God Spirits. Gamit ang Galaxy Teleportation, dinala niya si Jien Bugo at ang iba. Sumabog ang kapangyarihan sa katawan niya. Dinala niya sila sa exit ng Soldier Knife Sky. Pagkatapos, tiningnan niya ang Soldier Knife Sky at lumabas sa lugar. Pagbalik sa universe ng kingdoms, pakiramdam ni Hansen ay parang nakadina at nakatali siya. Labis siyang naiirita. Parang malaki ang kinukuha nitong lakas kahit sa pinakamaliit na gawain. Talaga namang mas magaan kapag walang pasanin, sabi ni Hansen na may malungkot na buntong hininga. Pinadala niya si Chinbay at ang iba. Pumunta si Hansen sa kanyang silid at isinabit ang Sky King Crown. Bumalik siya sa God of Wealth Temple. Ipinatong niya ang God Base sa isa sa mga subhalls. Nang mangyari iyon, nagpakita ang subhall ng pagbabago na nagpalit ng langit at lupa. Mayroong God Altar, God Table, at God Stove. Nakaramdam si Hansen ng kakaibang pakiramdam dahil malinaw na wala si Weapon God. Ibig sabihin ba nito, pagkatapos kong kunin ang God Spirit, nagiging empty ang God Base? Pinaisip ni Hansen. Pagkatapos mag-isip, iyon lamang ang paliwanag na kaya niyang isipin. Kung empty ang God Base na ito, ibig sabihin pwede kong ilagay si Moment God dito. Sinubukan ni Hansen na i-summon ang God Spirit ni Moment God at inilagay siya sa God Base. Siyempre, nakapasok ang God Spirit ni Moment God sa God Base. Nagdulot ito ng liwanag sa buong subhall. May gold altar na may God statue ni Moment God. Talagang gumagana. Masayang-masaya si Hansen. Pagkatapos makuha ni Moment God ang kanyang God Body, bumaba siya mula sa God Altar. Lumuhad siya sa harap ni Hansen at sabi, Moment I bomb a body sa Mr. God of Wealth. Nararamdaman ni Hansen ang malaking kapangyarihan na pumapasok sa Sky God Crown niya. Lalong lumakas ang power ng Sky God Crown. Tumaas ito ng hindi bababa sa 20%. Malinaw na mas malakas na si Moment God. Mas malakas siya kaysa Decapitation Queen sa God of Wealth Temple. Ha, 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 sino nga kaya ang tunay na Moment God? Ang akin ba o yung nasa Geno Hall? Natahimik si Hansen sa tuwa. Pagkatapos ay inayos ni Moment God ang kanyang gamit, tiningnan ni Hansen ang kanyang God power. Siya, si Bauer, at si Feng Yinyin ay nakamit ang mataas na ranggo sa God fights. Nakakuha sila ng maraming God-based power para sa God of Wealth Temple. Dapat ay nakagawa na sila ng God base. Pagkatapos pumunta sa isa pang empty subhall, nakagawa si Hansen ng bagong God base. Tumalo ng puso niya sa tuwa. Malaki ang nagbago sa subhall na pinuntahan niya. Ang God Altar ay lumutang sa hangin, pati na ang God Table. Nagsimulang mabuo ang God Stove. Destroyed class God base ay nakumpleto. Pagkatapos ng lahat, naglabas ng kakaibang God Sound ang God Temple. Destroyed class lang ba? Hindi ba pwede gumawa ng mas mataas na level ng God base? Tanong ni Hansen na may kulubat ang noo. Hindi sapat ang kapangyarihan ng God base. Hindi pwede gumawa ng mas mataas na God base, muling sumagot ang tinig ng God Temple. Nabigo si Hansen sa pagka-disappoint. Matagal na siyang nagtrabaho at destroyed class lang ang nagawa niya. Hindi nakapagtataka kung bakit mabagal ang pag-level up ng God Spirits kahit na nakaka-practice ng bilyon-bilyong taon.
Hindi niya alam kung gaano kalakas ang God-based power para gawing annihilation class ang God-base. Parang mas mabilis kung sirain na lang ang God Temples para makuha ang God Bases ko, naisip ni Hansen. Plano niyang bumalik sa God Chaos Party. Sa Moment God Temple, napakunot ang noo ni Moment God. Nang lumitaw ang Moment God statue sa God of Wealth Temple ni Hansen, kumulog ang puso niya. Ano ang nangyari? Paano pwedeng magdulot ng ganitong pagkabagabag sa aking God Heart? Sabi ni Moment God sa sarili. Hindi niya ma-detect kung saan nagmula ang core ng pagkabagabag. Kasabay nito, sa God Chaos Party, nakaluhod si Rocky D sa loob ng isang hall. Ibaba ang ulo at hindi nagsalita. Rocky D, ikaw ay isang minister. Paano mo hinahawakan ang sitwasyon? Matagal nang nawasak ang Decapitation Queen Temple at hindi mo pa nahuli ang pumatay. Ngayon, may Samire sa teritoryo ng God Chaos Party. Ano ang ginawa niya? Winuwasak ang Weapon God Temple sa Soldier Knife Sky. Walang silbi ang minister. Mas mabuti pang sumuko ka na. Isang malakas na tao ang nakaupo sa mataas na throne. Hindi siya nagsalita, tahimik lang niyang tiningnan si Rocky D. Ang nagsalita ay 8-arm Evil God. Hindi itinaas ni Rocky D ang ulo at malamig na sabi, tungkol sa Decapitation Queen, ako ang walang silbi. Pero ako ay in charge lang sa foreign affairs. Ang labas lang ang hawak ko. Ang nangyari sa Soldier Knife Sky ay wala sa akin. Kung hindi ikaw, bakit walang balita tungkol sa mga kaaway na sumalakay sa Soldier Knife Sky? Kung hindi ito kasalanan mo, kanino naman? Malamig na ungol ni 8-arm Evil God. Hindi na nagpatuloy si Rocky D. Parang tinutokso lang ang sinasabi niya. Gusto pang magsalita ni 8-arm Evil God, pero nagsalita ang malakas na tao sa throne. Sige, Rocky D ay isa sa founding members ng God Chaos Party. Hindi siya kailanman nakagawa ng masama. Alam niya ang ginagawa niya. Wala nang dahilan para ipagpatuloy ito. Opo, Master. Mabilis na yumuko at umatras si 8-arm Evil God. Tumingin ang malakas na tao kay Rocky D at malamig na tanong, Rocky D, bakit ang pumatay sa Weapon God Temple ay hindi pa nahuhuli? Bakit hindi pa siya pinapatay? Hindi malupit ang kanyang tono, pero ramdam ng tao ang pressure. Itinaas ni Rocky D ang ulo at sumagot, Mr. Leader, ang taong Samire sa Decapitation God Temple ay miyembro ng God of Wealth Temple. Gusto kong alamin pa ang tungkol sa God of Wealth Temple, kaya hindi ko pa aksyonan ang salarin. Tumango ang malakas na tao. Naiintindihan ko, pero hindi mo na kailangan pang habulin ito. Patayin ang taong iyon. Gaano katagal mo kailangan? Tumalo ng puso ni Rocky D. Kailangan niyang sabihin, bigyan po ninyo ako ng 3 araw pa, Mr. Leader. Kabanata 3205. Masayang nagkakahotpot sina Hansen at Bauer. Biglang may kumalog sa loob ng fanny pack sa paligid ng baywang ni Bauer. Binuksan ito ni Bauer. Isang libro ang tumalon palabas nito. Agad na bumukas at nag-flip ang mga pahina hanggang sa lumitaw sa mesa ang hugis itim ng isang tao. Itinuro nito si Hansen at sumigaw, Hansen. Hansen, hindi mo ba pwedeng manatili lang sa bahay? Bakit mo kailangan pang pumunta sa Soldier Knife Sky para patayin si Weapon God? May death wish ka ba o ano? Ngayon, inatasan ako ng pansamantalang leader na patayin ka sa loob ng 3 araw. Ano ang gagawin ko? Hindi naman kailangang magmadali, ngumiti si Hansen. Gentleman ka naman. Paano ka pwedeng maging bastos at padalos-dalos? Malamig na ungol ni Rocky D at sabi, inatasan ng leader na patayin ka. Ano ang balak mong gawin tungkol dyan? Paano ko ba malalaman kung ano ang gagawin? Bakit hindi mo nalang isipin ang paraan para maresolba ito? Tanong ni Hansen na may ngiti. Bakit ko pa huhugasan ang iyong puwitan? Malamig na sagot ni Rocky D. Kung ganun, mas mabuti ng halika at patayin mo na ako, sabi ni Hansen habang binubukas ang palad. Nagalit si Rocky D. Sumasigaw siya, huwag mo isipin na hindi ko kayang patayin ka. Kung hindi dahil kay Master Bauer, napapatay na kita ng 10,000 beses ngayon. Pagkatapos mailabas ang galit, sinabi ni Rocky D, anuman, kailangan kong ipanalangin na huwag kang lalabas sa mga pader ng Jade Wall City. May 4 na Annihilation God Spirits ang Qin Kingdom na nagbabantay sa lugar, at 2 sa Annihilation Class God Temples ay nasa lungsod na ito. Kung mananatili ka sa Jade Wall City, hindi susubukan ng God Chaos Party na patayin ka. Gusto lang nilang gumawa ng aksyon laban sa iyo. Maging maingat ka at huwag hayaang masaktan si Master Bauer. Sige, agad na pumayag si Hansen. Tumingin siya kay Rocky D at sinabi, hindi problema ang bahagi ko dito. Paano mo inaasahang ayusin ang sarili mong gawain?
Kailangan kitang gampanan sa isang akto kasama ko, sagot ni Rocky D. Kailangan nating takutin ang leader para hindi siya magpadala ng tao sa Jade Wall City upang harapin ka. Sa ganitong paraan, ligtas si Master Bauer. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Hansen. Hindi mo ba nakuha ang Inch Grey Sword mula sa Soldier Knife Sky? Tumingin si Rocky D sa bronze sword na nakatali sa baywang ni Hansen. May gumawa ng scabbard para kay Hansen, kaya nakatali sa kanyang baywang ang Inch Grey Sword. Gusto kong itanong sa iyo, ano ang Inch Grey Sword? Pagkatapos kong makuha ang espada, bakit nagpakita si Weapon God para sabihin kailangan niyang protektahan ang espada? Talagang gusto ni Hansen malaman ang pinagmulan ng espada. Ang babae sa loob ng espada ay kamukha ni Bauer. Seryosong sinabi ni Rocky D, ang Inch Grey Sword ay espada ng leader. Tumalon ang puso ni Hansen, at mabilis na tanong, ang leader ba ngayon o ang leader noong nakaraan? Siyempre, sa lumang leader ito, sabi ni Rocky D habang nakangiti. Iyon ang tunay na leader. Ang leader ngayon ay pansamantala lang sa posisyon. Parang tagapangasiwa lang siya. Nagulat si Hansen. Espada ng leader ng God Chaos Party ito, pero halos winasak ng leader ang Geno Hall. Hindi nakapagtataka kung bakit nakakatakot ang sword mind nito. Bakit kamukha ni Bauer ang babae sa loob ng espada? Reborn ba si Bauer bilang leader ng God Chaos Party? Tumingin si Rocky D sa Inch Grey Sword. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang espada, pero sa tingin ko tama akong mag-assume na hindi mo pa ito ma-activate. Tama ba? Tama ka, sabi ni Hansen at tumango. Pagdating niya sa bahay, sinubukan niya ang maraming paraan. Kahit ano ang subukan, hindi niya ma-activate ang Inch Grey Sword. Pero ang espada ay indestructible at napakalakas na sa kanyang kamay. Siyempre, ang Inch Grey Sword ang pinakamahusay na espada sa universe, sabi ni Rocky D. Kahit ang langit na puno ng God Spirits ay matatakot dito. Maliban sa Master Leader, wala nang makakagamit. Walang makakaya. Kung ganon kalakas, paano napunta sa Soldier Knife Sky nang hindi inaasahan? Sinubukan ni Hansen makakuha ng impormasyon. Kung hindi dahil sa leader, kalahati lang ang sinabi ni Rocky D. Bigla siyang naging alerto at huminto. Tumingin siya kay Hansen at sabi, hindi mo na kailangan malaman iyon. Bukod dito, nasa kamay mo na ang espada. Kailangan lang nating paniniwalaan ng pansamantalang leader na kaya mong gamitin ang Inch Grey Sword. Gawin mo iyon, at sa tingin ko ay magiging maayos ka. Kahit gaano katapang siya, hindi siya maghahanap ng gulo sa iyo. Kayang mo ba i-activate ang Inch Grey Sword? Tanong ni Hansen. Tumingin si Rocky D sa kanya ng may paghamak. Siyempre hindi. Kung kaya ko, maniniwala siya sa sinabi ko. Naiintindihan ni Hansen ang ibig sabihin ni Rocky D. Tumawa siya at tanong, paano natin gagawin ang eksena para maniwala siya na kaya kung gamitin ang Inch Grey Sword. Nagatubili si Rocky D. Tumingin siya kay Bauer at agad bumalik sa pagtitig kay Hansen. May paraan ako para maniwala siya, pero kailangan mong gawin ang isang bagay. Ano iyon? Tanong ni Hansen. Tumalon ang paper-looking body ni Rocky D sa balikat ni Hansen. Lumapit siya sa tenga niya at bamulong, huwag hayaan si Master Bauer na gamitin ang Inch Grey Sword, kung hindi, may mangyayaring sakuna na hindi mo ma-imagine. Bakit? Kakaibang tingin ni Hansen. Iniisip niya na may koneksyon si Bauer sa leader ng God Chaos Party. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Hindi sumagot si Rocky D sa tanong ni Hansen, ngunit nagbigay ng huling paalala. At huwag lalabas ng Jade Wall City sa lalong madaling panahon. Kung lalabas ka, malamang mabibigo ang plano ko. Hindi ko pwedeng linlanggan ang leader. Pagkatapos ng sinabi iyon, parang nawala ang kaluluwa ng paperman. Bumagsak ito mula sa balikat ni Hansen. Kinuha ni Hansen ang paper at ibinalik sa libro. Kinuha ito ni Bauer at napakunot. Base sa kilos ni Rocky D, malamang na si Bauer ang Reborn God Chaos Party leader. Kung ganoon, kaya ni Bauer ay activate ang Inch Grey Sword. Hindi niya kailangang kumilos. Pwede na lang siyang hayaang gamitin ito ni Bauer. Sinabi ni Rocky D na hindi dapat hayaan si Bauer hawakan ang Inch Grey Sword. Medyo kakaiba iyon. Hindi rin interesado si Bauer sa espada. Kung iyon ang kanyang espada mula sa nakaraang buhay, dapat naaalala niya ito. Patuloy na iniisip ni Hansen ang sitwasyon. Hindi niya maintindihan. Kaya kailangan niyang sumunod sa sinabi ni Rocky D. Hindi naman malaking bagay. Hindi niya planong lumabas ng Jade Wall City. May isang buwan pa bago ang taunang sacrifice ceremony ng Qin Kingdom. Kailangan niyang pumunta sa Alpha Temple ng Qin Kingdom at tingnan ang bagong well.
Pagkatapos magsalita ni Rocky D kay Hansen, nawala na siya. Sa mga sumunod na araw, tahimik. Walang nangyari. Hindi alam ni Hansen kung bakit niloloko ni Rocky D ang pansamantalang leader. Basta't walang aberya, may 80% hanggang 70% chance na magtagumpay ang plano. Shocked ang God Chaos Party. Shocked din ang leader ng God Chaos Party. Kaya ba ni Hansen gamitin ang Inch Grey Sword? Suot ni Rocky D ang itim na damit. Natakpan ng dugo. Wala na ang kanyang kaliwang braso. Mapotla ang mukha habang sinasabi, "Opo, Master. Naputol ang braso ko ng Inch Grey Sword." Kung hindi dahil sa tulong ng Inch Grey Sword, paano makakabagsak ng isang tao sa Weapon God Temple? Espada ng isang tao ang Inch Grey Sword, sabi ng God Chaos Party leader habang tinitingnan ang sugat ni Rocky D. Huwag muna natin patayin si Hansen. Alamin muna natin ito. Sa pagkakataong ito, walang nagprotesta dahil ang kapangyarihan ng Inch Grey Sword ay nagwasak ng kanilang tapang. Kabanata 3206. Sa loob ng Geno Universe, nakaupo si Linger sa isang upuan sa Space Garden. Inilagay niya ang mga kamay sa ilalim ng kanyang panga at tumitig sa langit habang nangangarap. "Little Linger, nami-miss mo ba si Brother Yuhang?" Lumapit sa kanya ang isang lalaki na may ngiti sa mukha. Ngumiti siya kay Linger. "Granddad Yuhang, ang bilis mong nakabalik." Nagulat si Linger at tumingin kay Wang Yuhang. Medyo malungkot ang mukha ni Wang Yuhang. "Sinabi ko na dapat mo akong tawaging Brother Yuhang. Tinatawag mo pa rin akong Granddad. Ganun na ba talaga ako katanda?" "Pero sabi nila, tinawag ng tatay ko kay Uncle," sagot ni Linger habang kumukurap. "Hindi tayo magkamag-anak, kaya hindi iyon mahalaga," sabi ni Wang Yuhang. "Wala itong kinalaman sa kanila. Tawagin mo na lang akong Brother Yuhang. By the way, nandito ba si Little Flower?" "Nasaan siya?" tanong ni Wang Yuhang. "Nasa Big Sister Menger, Big Sister Zero, at Big Sister Little Sky si Brother Little Flower," paliwanag ni Linger. Pumunta sila sa Outer Sky. Narinig nilang may bago sa Mirror Lake. "Ang galing naman, may bago silang nadiskubre," sabi ni Wang Yuhang habang minamasahe ang kanyang mga kamao. "Hindi ako makapaghintay na pumunta sa anti-material world. Gusto kong makita kung kumusta na si Hansen." Pagkatapos sabihin iyon, naghanda si Wang Yuhang na lisanin ang Space Garden. Pupunta siya sa Mirror Lake. Paglakad ng 2 hakbang, may humawak sa kanyang manggas. "Big Brother Yuhang, pwede mo ba akong dalhin sa Outer Sky? Gusto ko ring makita ang Mirror Lake." Tumingin si Linger kay Wang Yuhang na may mukhang malungkot. "Hindi pwede," sagot ni Wang Yuhang at umiling. "Masyado ka pang maliit, delikado para sa iyo na pumunta doon." Ayaw niyang dalhin ang prinsesang ito sa ganoong lugar. Kung may mangyari sa kanya, lahat ng nilalang sa Space Garden ay gusto siyang kagatin. "Brother Yuhang, hindi mo ba ako dadalhin?" Tumingin si Linger kay Wang Yuhang na may lungkot sa mata at kumukurap. "Gusto kong dalhin ka, pero delikado iyon. Maraming nakakatakot na nilalang, arg." Bago matapos ni Wang Yuhang ang sinabi, bigla niyang naramdaman na para bang nabaliktad ang buong katawan niya. Umupo si Linger pabalik sa kanyang upuan, inilagay ang mga kamay sa ilalim ng panga, at tumingin kay Wang Yuhang. Nagningning ang kanyang mga mata. Ngumiti siya at sabi, "Okay lang kung ayaw mong dalhin ako. Kung hindi mo ako dadalhin, kailangan mong manatili dito at maglaro sa akin." Og, talagang busy ako. Wala akong oras para dyan. Ngayon, pikilapag mo na ako. Sinubukan ni Wang Yuhang na makawala, pero walang gumana. Parang invisible rope ang nakatali sa kanya. "Dalhin mo ako o manatili dito at maglaro sa akin," sabi ni Linger habang nakangiti. Galit na tanong ni Wang Yuhang, "Little Linger, paano mo nagagawa ito sa akin? Ako ang granddad mo, Yuhang. Hindi ba itinuro ng nanay mo na igalang ang nakakatanda? Dapat mabait ka, kaya itigil mo ang kalokohan at ailapag mo ako." "Opo, itinuro ng nanay ko ang paggalang sa nakakatanda, pero sinabi mo na ikaw ay Brother Yuhang, hindi Granddad Yuhang," sabi ni Linger habang kumukurap. Sige, makikipaglaro ako sa iyo. Ano ang gusto mong laruin?" Maglalaro si Big Brother Yuhang. Galit si Wang Yuhang, pero hindi siya makalaban. Kailangan niyang sisihin ang sarili sa pagiging tanga kanina. "Laruin natin ang paborito mong laro, Little Six, okay?" Palakpak ni Linger. Lumapit ang Six-Ear Macaque. Tumakbo ito sa harap niya. Nang marinig ang sinabi ni Linger, lumiwanag ang mga mata ng Six-Ear Macaque habang tumitingin kay Wang Yuhang. "Ano ang gusto mo? Huwag kang lumapit." Tiningnan ni Wang Yuhang ang Six-Ear Macaque na mukhang kakaiba. Ramdam niya na may mali.
Pakiramdam niya ay masama ang sitwasyon. Hindi masyadong marami ang tao sa Mirror Lake ng Outer Sky, pero may isang malaking laboratorio na naitayo doon. Maraming tao ang seryosong nag-e-examine sa screen sa loob ng gusali. Maraming tao ang nagko-control ng iba't ibang tools. Hindi maiwasang tanungin ni Xi Jinping, Sister Yufei, ano ang nangyayari dito. Hindi niya maintindihan ang lahat ng data stream at ginagawa ng mga machines. Sa nakaraang ilang buwan, maraming kakaibang pangyayari sa Mirror Lake. Apektado ang buong Outer Sky. Hindi mahanap ng very high kung bakit. Hiniling nila sa mga elite ng Space Garden na tumulong. Kaya nagtatag si Han Yufei ng lab malapit sa Mirror Lake. Sa buong Space Garden, siya lang ang magaling dito. Lahat ng iba ay walang kwenta. Patuloy na tinitingnan ni Han Yufei ang data at sinabi, base sa data at impormasyon na natatanggap ko, sa nakaraang 3 buwan, mas lumakas ang anti-material movements ng Mirror Lake. Mas madalas ang anti-material springs. Dati, tuwing 4 o 5 araw lang. Ngayon, 2 o 3 beses sa isang araw. Ano ang ibig sabihin yan? Tanong ni Xi Jinping. Ayon sa data, may 2 posibilidad. Isa, may kakaibang pagbabago sa anti-material world. Apektado ang buffer zone sa pagitan ng 2 mundo. Kaya may ganitong pagbabago. Huminto si Han Yufei. Nag-excite siya at nagpatuloy, isa pang posibilidad, may puwersang nagbabasag sa barrier sa pagitan ng 2 mundo malapit sa Mirror Lake. Nang marinig iyon, nagbago ang mukha ng lahat. Masayang tanong ng isa, babalik ba ang Big Brother mula sa anti-material world? Umiling si Han Yufei. Ayon sa impormasyon mula sa Very High, dati nang umiiral ang movement na ito, pero mahina at hindi nakakaapekto sa ibang bahagi ng Outer Sky. Kaya walang pumansin noon. Sigurado ako na hindi lang ito nangyari nitong nakaraang mga taon. Kaya, malamang, hindi ito Hansen. Ibig sabihin ba, susubukan ng mga nilalang sa anti-material world na makalusot sa Mirror Lake at pumasok sa ating mundo? Tanong ni Xi Jinping na shock. Sa ngayon, iyon ang pinaka-plausible theory, sagot ni Han Yufei. Kung mabasag ang veil, ano ang mangyayari? Tanong ni Xi Jinping na seryoso ang mukhang nag-aalala. Hindi ko alam, sagot ni Han Yufei habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Ang alam ko lang, kapag konektado ang 2 mundo, mararamdaman natin ang kapangyarihan ng 2 mundo agad. Siguro pwede nating maging elite ng ating lahi at pagsamahin ang 2 world powers para maging break world elites. Nagningning ang mga mata ni Xi Jinping at tanong kay Han Yufei, anong klaseng kapangyarihan ang break world power? Mula ng labanan sa Geno Hall, maraming malaking pagbabago ang nangyari sa Geno Universe. Dumami ng mabilis ang resources. Maraming tao ang nakaka-level up at nakaka-develop ng mas mabilis. Naabot na ni Xi Jinping ang max God level. Hindi na siya pwedeng umangat pa. Ayaw din niyang maging God Spirit, kaya huminto siya at hindi na nag-improve. Hindi ko pa naaabot ang antas na iyon, kaya hindi ko alam ang tamang detalye. Mas lalo pang nag-excite si Han Yufei. Alam ko lang, pagsamahin ang main at second world powers para sa witch, tanging tayo lang ang nakagawa. Ang dahilan kung bakit mahirap makamit ang break world ay dahil hindi natin mararamdaman ang kapangyarihan ng kabilang mundo. Kung mabasag ang Mirror Lake, mararamdaman natin agad ang kapangyarihan ng anti-material. Ibig sabihin, mas madali nang basagin ang mundo. Kabanata 3207. Hindi kasing optimistic si Xi Jinping tulad ni Han Yufei. Nag-alala siya at sinabi, kung may elite roon na kayang basagin ang barrier sa pagitan ng mga mundo para pumasok sa ating universe, maaari itong maging malaking sakuna para sa ating lahat. Umiling si Han Yufei at sinabi, sobrang iniisip mo. Kung basagin nila ang mundo at pumasok, pipigilan sila ng rules ng ating universe. Parang kay Qin Shu noon. Kahit gaano siya kalakas o gaano karaming God spirits ang napatay niya pagdating niya sa ating universe, hindi niya kayang talunin ang tunay na elites. Hindi niya kayang lumaban ng matagal. Solo lang ang pagdating ni Qin Shu noon, pero ngayon bukas ang path sa pagitan ng mga mundo. Magkaiba ang 2 pangyayaring ito. Hindi sumang-ayon si Xi Jinping kay Han Yufei. Ayaw nang makipagtalo ni Han Yufei. Malamig niyang sinabi, kung may panganib, wala tayong magagawa para itigil ito. Kung sisimulang mag-alala ka sa lahat ng bagay ngayon, mas mabuting pagtuunan mo ng pansin kung paano mag-level up para maprotektahan ang sarili mo. Tama ka, sabi ni Xi Jinping na may tawa. Ang sinasabi mo, Sister Yufei, ang pinakamainam na gawin. Sinisikap niyang humanga sa kanya. Napaka-overbearing ni Xi Jinping. Hindi siya natatakot sa langit, hindi sa lupa, at hindi rin kay Han Yufei.
Dahil nakagawa ng research si Han Yufei sa Space Garden, maraming nilalang doon ang nag-level up. Isa siya sa kanila, kaya hinahangaan niya si Han Yufei. Siyempre, prankster din si Han Yufei. Lagi siyang gumagawa ng mga tests na tila walang kwenta at kakaiba. Pinapahirapan nito si Xi Jinping. Ramdam niya ang kakaibang pakiramdam tuwing naiisip niya iyon. Ang makapasok sa pagitan ng dalawang mundo ay kamangha-mangha, sabi ni Tang Xinliu. Pwede nating hanapin si Hansen sa anti-material world. Hindi siya pwedeng maging sikat mag-isa. Tama, bulong ni Han Yufei. Iminungkahi ni Xi Jinping na kung may paraan para mas mabilis na mabuksan ang path sa Mirror Lake, iyon na sana ang pinakamainam. Lahat ng tao mula sa sanctuaries ay malalakas. Karamihan ay sumang-ayon. Nagulat ang Very High Leader, kaya sinubukan niyang pigilan sila. Sa huli, tinulungan ni Han Menger bilang boses para sa Very High. Pinilit niyang huwag gawin ang ideya. Nandyan si Han Menger para sa Sky Palace. Ang mga pagbabago sa Mirror Lake ay maaaring makaapekto sa buong Geno Universe. Hindi magpapabaya ang Sky Palace. Naglakad si Han Yufei papuntang kusina para magtimpla ng tsaa. Sumama si Han Menger at sinabi, kung mayroon akong break world powers, pwede kong puntahan ang susunod na mundo at hanapin ang ama. Hinaplos ni Han Yufei ang ulo ni Han Menger. Siya lang ang makakagawa nito kay Han Menger na palaging mukhang malamig. Siyempre hindi. Ang break world powers ay special powers na pinagsasama ang main at reverse world powers. Ang pagkakaroon ng break world power ay hindi ibig sabihin na tunay mong nababasag ang mga mundo. Kailangang malakas ang katawan mo para sapat ang lakas mo na basagin ang barrier sa pagitan ng mga mundo. Huminto sandali si Han Yufei bago nagpatuloy, noon, malakas ang break world power ni Qin Shu, pero hindi niya nagamit ang sariling kapangyarihan para basagin ito. May agwat sa pagitan ng mga universe at gumawa siya ng path mula doon. Diyan siya nakapasok sa Geno Universe natin. Pagdating niya sa atin, napailalim siya sa restrictions ng universe. Hiwa-hiwalay siya sa kanyang gene race na nagpababa ng bisa niya sa Geno Universe. Sa ganitong paraan, pinigilan siya ng rules ng universe para maging mahina. Nawalan siya ng power para basagin ang mundo. Kailangan niyang magsimula ulit at masanay sa Geno Universe. Kailangan niyang matutunan ang powers ng Geno Universe. Kailangan kong aminin, genius si Qin Shu at napaka-talented. Kahit kailangan niyang matutunan muli ang powers ng Geno Universe, mabilis siyang lumago at halos naging invincible bago matapos. Tahimik na nakinig si Han Menger kay Han Yufei at tanong, saan nagmula si Qin Shu? Galing siya sa Mirror Lake, sabi ni Han Yufei na may ngiti. Dagdag niya agad, pero ang World King God's power ay world power, at ang God Spirit Blood Pulse power ni Qin Shu ay time at space element. Kapag pinagsama, nagkakaroon ng break world power. Pinapayagan itong makalipat sa pagitan ng mga mundo. Diyan niya nagamit ang glitch para makapasok sa Geno Universe. Kung wala ang parehong power na mayroon siya, hindi pwede makapasok mag-isa dito. Medyo nadismaya si Han Menger. Bukod sa pagbasag ng Mirror Lake, ibig ba sabihin walang ibang paraan para makapasok sa ibang mundo? Hindi ibig sabihin walang paraan. Dati kaming nag-research at gumawa ng God Temples. Pwede naming gamitin ang mga God Temples para maglakbay sa space at marating ang ibang mundo. Malapit na naming nagtagumpay ang tests, pero nagkaroon ng God Fight at nasira ang Sacred. Nasira ang mga God Temples na ginawa. Nawalan ng impormasyon at data. Hindi madaling makalikha ulit ng man-made God Temple sa maikling panahon. Hinaplos ni Han Yufei ang ulo ni Han Menger at sinabi, huwag kang mag-alala. Kahit saan man napunta, ang isang tao tulad ni Hansen ay malamang na maayos lang. Tunay ngang maayos si Hansen. Sa kastilyo ng pamilya Feng, para siyang hari. May mga tao na naglilingkod sa kanya araw-araw habang siya'y nag-e-enjoy sa masasarap na pagkain at inumin. Hansen, totoong sasama ka sa akin para sa sacrificial ceremony. Medyo nag-alala si Qin Bai. Kahit may dalawang servant sa ceremony, sila ang nagpapaalala kay Qin Bai sa mga kailangan gawin. Napaka-komplikado ng sacrificial ceremony. Hindi kayang tandaan ng ordinaryong tao lahat ng ritual. Kaya may mga servants. Kung papalitan niya si Hansen sa isa sa kanila at may mangyaring mali, hindi papayagan iyon ni Qin Jingzhen. Huwag kang mag-alala, sabi ni Hansen para aliwin siya. Nakikita ko ang puso ng mga tao. Pwede kong basahin ang memorya ng servant at tandaan ang buong proseso ng walang pagkukulang. Hindi magkakamali. 2. Akala ko mag-isa ka lang. Nagulat si Qin Bai. Ngumiti si Hansen at itinuturo si Baoer. Ako at si Baoer ay magpapanggap na servants at sasama sa iyo. Umiling si Qin Bai.
Pwede kang mag-disguise bilang servant pero maliit si Bauer. Paano hindi siya maid detect? Rinol ni Bauer ang mga mata niya kay Chinbay. Ginamit niya ang kanyang sunglasses. Namutla si Chinbay sa nakita. Mukha na siyang kapareho niya si Bauer. Hindi lang bilang servant, pwede rin akong mag-disguise bilang ikaw kung gusto mo, sabi ni Bauer. Parang katulad rin ang galaw ng pagsasalita niya kay Chinbay. Hindi na shock si Chinbay. Masaya pa nga siya. Bauer, ang galing ng powers mo. Bakit hindi mo na lang ako ipapanggap? Ayoko pa naman pumunta sa boring ceremonies. Umiling si Hansen. Hindi. Ito ang blood pawl sacrifice ceremony ng pamilya Chin. Kahit mukhang ikaw si Bauer, wala siyang king's blood. Kung may mangyari, hindi tayo makapagsisinungaling. Hindi ka mapapatawad ng officers. Malamang, ang king ay hindi rin. Malungkot si Chinbay. Sige, bukas, pumunta kayo sa palasyo. Tuturuan tayo ng 2 servant sa proseso. Pagkatapos, papalitan ninyo sila. Sa loob ng 2 araw, pwede na tayong pumunta sa Alpha's Temple at sumali sa ceremony. Naisip ni Chinbay na hindi magiging boring ang mga ito kung nandyan sina Bauer at Hansen. Kabanata 3208. Tunay ngang parang Jade Wall ang Jade Wall City. Isang patag na bilog na may bakanteng bilog sa gitna. Sa gitnang bakante ay may man-made planet. Dito naruroon ang Alpha Temple ng Qin Kingdom. Napaka-komplikado ng sacrificial procedure. Buti na lang handa sina Hansen at Bauer. Kinopya niya ang memorya ng 2 servants at ginamit ang mga iyon. Sa ngayon, wala pang nangyaring mali. Si Hansen at Bauer, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay sumunod kay Crown Prince Chinbay. Umidlip sila sa harap ng estatwa ng Alpha ng 3 oras. Hindi pa tapos ang ritual. Sumulyap si Hansen sa Alpha statue at napansin na mukha ni Chinsho ang nasa estatwa. Naiibang pakiramdam ang naramdaman niya. Kung sa Geno Universe, World King God ang napatay, bakit kamukha ni Chinsho ang hitsura ni World King God? Hindi na siya nagpakahirap mag-isip tungkol dito at tumingin sa kaliwang bahagi ng bulwagan. Wala siyang nakitang anuman. Sa ganitong lugar, hindi siya naglakas loob gumamit ng kapangyarihan para magmasid. Ayaw niyang ma-reveal ang sikreto. Ngayon, naintindihan na ni Hansen kung bakit ayaw ni Chinbay sa pag-perform ng sacrifice. Walang gustong umidlip ng kalahating araw at makinig sa random na chanting na hindi maintindihan. Patuloy din silang nagbobo at kumakaling-kaling. Naitala ni Hansen na nakakaligo na sila ng 30 beses simula nang magsimula. Kung hindi dahil sa Destiny Well, malamang ay umalis na siya. Hindi madali ang pagtatapos ng sacrifice para sa Alpha. Sunod, kailangan nilang magbigay galang sa lahat ng king sa side halls. Kahit alam niya ang proseso, sobrang nakakabagot gawin iyon. Pinangunahan ng Qin Kingdom King ang royals at officers sa pagbow sa harap ng lahat ng kings. Ginawa nila ito hanggang si Hansen mismo ay nagsimulang maging dizzy. Ilan ba ang kings ng Qin Kingdom? Kung patuloy tayong magbow ng ganito, kailan ba ito matatapos? Tanong ni Hansen sa mga monuments ng kings. Hindi na niya mabilang kung ilan talaga ang naruroon. Ngunit nagpatuloy sila sa pagbow sa lahat. Kung talagang nakalista ang lahat, malamang masisira ang kanilang mga ulo bago matapos. Iniisip ni Hansen, ang isang pamilya na tumagal ng ganito katagal ay hindi laging maganda. Mas lalo lang itong nagpapahirap sa mga susunod na henerasyon. Hindi madali ang magbow sa lahat ng kings. Sa huli, dumating na ang hating gabi. Naalala ni Hansen na dumating sila noon pang umaga. Pinaghalong pagnil at pagbow ang ginawa nila hanggang ngayon. Sa wakas, makikita na natin ang Destiny Well. Huminga ng malalim si Hansen. Ganoon din si Bauer. Matagal na silang nabuhay, pero hindi pa sila napipilitang magbow ng ganito kalaki. Pagdating nila sa Destiny Well, lahat ng officers ay lumabas. Kahit ang royals ay nanatili sa labas ng Alpha Temple. Ang mga malalapit na kamag-anak ng kasalukuyang hari lang ang pwede magbigay galang doon. Kahit ang anak na babae ni Qin Jingzhen ay kailangan maghintay sa labas, nakaluhod sa labas. Ang hari ay may iisang anak na lalaki lamang, si Chinbay. Wala pa siyang asawa. Sa huli, si Qin Jingzhen at Chinbay lamang ang pumunta sa side hall para bisitahin ang Destiny Well. Kasama sila ay mga priests na in charge at mga servants na malapit kay Chinbay. Siyempre, sina Hansen at Bauer rin. Sa wakas, nakita ni Hansen ang tanyag na Destiny Well. Iba ito sa inaasahan niya. Hindi nagtataglay ng royal feeling ang Destiny Well. Isa lamang itong lumang balon na gawa sa bato. Matagal na ang bato sa loob ng balon. Liso at makinis, parang pinino ng tao. Gaya ng sinabi ni Chinbay, nakasulat lamang ang mga salitang Destiny Well sa octagon-shaped na balon.
Pamilyar sa kanya ang dalawang salitang iyon. Mukhang isinulat ni Qin Shu. Tiyak na kanya ito. Iba naman ang ginagawa nila ngayon kumpara sa sacrificial ceremony kanina. Pagdating nina Qin Jingzhen at Qin Bai, hindi sila nagmadali sa pagbow. Nakaluhod sila sa harap ng balon, naghihintay sa isang bagay. Si Hansen at Bauer, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay nakaluhod sa likod ni Qin Bai. Nakita nila ang memorya ng dalawang servant at alam nilang nagsimula lang ang sacrifice pagkatapos ng hating gabi. Isa sa mga dahilan kung bakit matagal ang ritual ay dahil kailangan nilang hintayin ang Destiny Well. 5 minuto na lang bago hating gabi. Wala nang magagawa si Hansen kundi maghintay ng matiisin. Karaniwan ay malakas magsalita si Qin Bai. Sa buong araw, hindi siya nagsalita. Ginawa niya eksakto ang sinabi at hindi nagsalita ng kahit isang salita. Naisip ni Hansen, malamang sinabihan siya noon o ganon. Wala nang espesyal na nakita si Hansen sa Destiny Well. Nalungkot siya. Kailangan ko ba maghintay hanggang hating gabi para makita ang laman ng balon? Mahirap ang magtiis ng 5 minuto hanggang hating gabi. Sa wakas, dumating ang priest na nag-host ng simpleng ceremony. Kung ihahambing sa komplikadong ceremony kanina, madali lang ang ritual para sa Destiny Well. Sinunog ni na Qin Jingzhen at Qin Bai ang ilang incense sticks at nagsimulang manalangin. 3 beses silang yumuko, at tapos na. Sa tingin ni Hansen, tapos na iyon. Nai-disappoint siya dahil wala siyang nakita na espesyal sa Destiny Well. Hindi pa pala tapos ang ritual. Nang ayusin ng priest ang mga bagay, kinuha ni Qin Jingzhen ang sacrificial knife, pinutol ang daliri, at tinulo ang dugo sa balon. Tinulo ni Qin Jingzhen ang dugo sa balon. Parang palayok ang tahimik na balon. Patuloy itong gumagawa ng kakaibang gudong na tunog. Parang kumukulo ang tubig. Nagulat si Hansen. Nagulat rin ang priest at si Qin Jingzhen, pero wala sa kanila ang gumalaw. Nakatayo lang sila, nakatingin sa lumang balon. Malakas ang tunog mula sa balon. Hindi nagtagal, nagsimulang manginig ang black chains ng balon at gumawa ng wala na tunog. Mas makapal pa ang chains kaysa braso ng isang adulto. Kumalabog ito sa bato ng balon. Pumunta sila sa loob ng balon. Patuloy ang tunog nilang wala. Naka-straighten ang chains. Parang may humihila mula sa ilalim. Nap-icon si Hansen. Narinig niya ang mga alamat tungkol sa chains mula kay Qin Bai. Sabi ni Qin Bai, nandyan ang chains para itali ang isang god beast na kayang supulan ang mga kaharian. Kapag nasuppress ang god beast sa loob ng balon, mananatili ang swerte ng Qin Kingdom. Hindi mamamatay ang Qin Kingdom. Hindi sinabi ni Qin Bai kay Hansen na gagalaw ito. Tiningnan niya si Qin Bai na mukhang takot. Hindi rin alam ni Qin Bai na gagalaw ito. Masaya ang malaking priest at sinabi, Mister, sa tingin ko natutupad ang prophecy ng Alpha. Totoo. Masaya rin si Qin Jingzhen. Sa isang tingin na may excitement, sinabi ng priest, umalog ang tubig ng balon. Gumagalaw ang chains ng destiny. Ito ang tanda ng prophecy ng Alpha King. Dinala niya ang iba pang priests at servants para magbow malapit sa Destiny Well. Biglang may tunog na, ding. Ang chains, kasing kapal ng braso ng adulto, ay naputol mula sa balon. Ang buong chain ay bumagsak sa balon. Sa sumunod na sandali, sumabog ang balon parang bulkan. Maraming tubig mula sa balon ang umagos. Nakakatakot ang tubig. Pula ang kulay. Maraming tubig mula sa balon ang tumama sa kisame, gumawa ng langit na puno ng blood rain. Kabanata 3209. Nasira ang destiny, lumalabas ang blood pulse, natupad ang prophecy ng Alpha King, lubhang nasa sabik ang priest. Pinayagan niyang bumagsak sa kanya ang dugo habang nakaluhod siya sa harap ni Qin Jingzhen. Aking hari, lumitaw ang prophecy ng Alpha King. Magandang tanda ito para sa kasaganaan ng Qin Kingdom. Mangyaring gamitin ang espesyal na paraan sa pagsasagawa ng blood sacrifice. Nag-alinlangan si Qin Jingzhen. Tumitig siya sa blood pool ng Destiny Well nang walang sinasabing salita. Lagi namang mas malalim mag-isip ang mga hari kaysa sa karaniwang tao. Kahit na prophecy ito ng Alpha King, hindi tiyak ni Qin Jingzhen kung talagang iyon ang mangyayari. Matutupad ba ang prophecy ayon sa nakatala? Isa lang ba itong naunang nakaayos na panlilinlang? Bilang isang hari at ama, kailangan niyang maging maingat. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa isang Alpha King na hindi pa niya nakikilala. Kung totoo ang prophecy, ito ay isang napakagandang oportunidad para kay Qin Jingzhen. Inaasahan ng prophecy ang isang hari na mamumuno ng 1,000 taon. Nang isipin iyon, naramdaman ni Qin Jingzhen ang pag-apoy ng dugo sa kanyang katawan.
Pangibabawan ng universe at maging hari ng 1,000 taon, kaya ko ba iyon? Pumikit ng kamao si Qin Jingzin. Tumitig siya sa Destiny Well na patuloy na lumalabas ang dugo. Namumula ang kanyang mukha. Matalino si Qin Jingzin bilang hari. May malalaking pangarap din ang kanyang puso. Kung kaya niyang pamunuan ang universe tulad ng prophecy, iyon na lang ang kailangan niya. Bilang hari, alam ni Qin Jingzin na hindi dapat gawin ang mga bagay na hindi siya 100% sigurado. Habang siya ay malalim sa pag-iisip, nagsimulang sumigaw ng galit ang priest na natama ng dugo. Nagliwanag ang kanilang katawan ng godlight. Para bang naglalaman sila ng napakalakas na kapangyarihan. Aking hari, pinapalakas ng tubig ng destiny ang aking katawan. Masayang sigaw ng priest. Parang kahit hindi ko gamitin ang Gene Race at God Spirit Blood Pulse Power, kaya kong talunin ang maraming elites. Nakangisi, umatras sina Qin Jingzin at Qin Bai. May ilang servants na gumawa ng Shield of Light para protektahan sila mula sa dugo ng balon. Nang marinig ang sinabi ng priest, labis na nahikayat si Qin Jingzin. Nakita niyang lumalakas ang katawan ng main priest at iba pang priests. Sinabi niya sa sarili, kung totoo ang buong prophecy na ito, maaaring gawing banal ng nilalaman ng Destiny Well ang tao. Aking hari, simulan na natin ang blood sacrifice, nakikiusap ang priest. Bihira ang pagkakataon na ito. Kung totoo ang prophecy, ang Blood Pulse Spring ay isang paunang tanda lamang. Kinakailangan ng blood sacrifice upang makuha ang kayamanan sa loob ng Destiny Well. Patuloy ang pagbabago ng mukha ni Qin Jingzin. Hari siya, pero minsan ay nagdadalawang isip. Bilang hari, hindi matalino ang manggaha sa ganitong paraan. Kung mapalampas niya ang pagkakataong ito, maaaring mapalampas niya rin ang tanging tsansa niyang pag-isahin ang buong universe. Ayaw ni Qin Jingzin na palampasin ang pagkakataong ito, kaya hindi niya alam ang gagawin. Nang makita niyang unti-unting humihina ang blood spring ng Destiny Well, muling nagpakumbaba ang priest. Aking hari, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Hindi pa nakagawa ng desisyon si Qin Jingzin. Kinikimang ngipin at yumuko sa pader sa likod ng Destiny Well. Ano ang dapat kong gawin? Mangyaring, ipakita sa akin ang daan. Nagulat si Hansen. Wala siyang nakitang kahit sino doon. Tumingin siya sa pader. Dati, nakatuon lamang siya sa balon. Hindi niya napansin na may nakapinta sa pader. Nang tiningnan niya ito, nakita niya ang isang malaking painting. May nakalarawang plum tree na namumukadkad. Bumubukas ang mga bulaklak at nahuhulog ang mga petals. Sa ilalim ng sanga, may mga USA na kumakain ng mga petals. Katabi ng plum tree ay isang matandang lalaki na nakaputing robe, nakaupo sa ugat ng puno. May puting balbas at buhok siya, na bumabagay sa kanyang puting robe. May hawak siyang black wooden cane na ang dulo ay parang wine bottle. Nakikipag-usap si Qin Jingzin sa matandang lalaki sa painting para humingi ng gabay kung paano magpatuloy. Ako'y narito lamang para magbantay, sagot ng matanda sa painting. Wala akong pakialam sa iba pang bagay. Nasa iyo kung nais mong subukan ang pagkakataong ito. Para bang buhay siyang tao. Kung may panganib, maaari mo ba kaming protektahan ni Bai, ang aking anak? Tanong ni Qin Jingzin. Matagal na akong narito sa painting na ito, nagbabantay sa lugar na ito sa loob ng bilyong taon. Nakita ko ang pag-angat at pagbagsak ng Qin Kingdom kasama ang maraming dayuhan at elites na nakarating dito, ngunit hindi kailanman nasira ang God Temple. Tahimik na sabi ng matandang lalaki sa painting, ngunit makapangyarihan ang kanyang mga salita. Sa iyong sinabi, hindi ako matatakot. Nagniningning ang mga mata ni Qin Jingzin at namumula ang kanyang mukha. Ang maging hari ng universe at mamuno ng 1,000 taon ay lahat ng nais ni Qin Jingzin. Sa kanyang buhay, wala na siyang nakitang pag-asa na pag-isahin ang universe. Kaya kailangan niyang sumubok at tingnan kung may pag-asa. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang proteksyon ng matandang lalaki sa painting. Dito nakakuha ng lakas si Qin Jingzin. Pinrotektahan ng matandang lalaki ang Qin Kingdom sa maraming henerasyon. Nailigtas niya ang Qin Kingdom mula sa pagkawasak sa maraming krisis. Siya ang pinakapangunahing gabay ng Qin Kingdom. Kung nais ng matandang lalaki sa painting na mamatay ang Qin Kingdom, matagal na itong nawasak. Lahat ng hari ay tinitingnan ang kanilang mga Diyos ng seryoso. Mas mahalaga pa sa kanila kaysa sa pagkakaroon ng God Spirit Blood Pulses ng Qin family. Kung sinabi ng isang ganitong tao na poprotektahan niya sila, kahit may panganib, hindi ito magdudulot ng kapahamakan. Priest, maghanda para sa blood sacrifice. Nagniningning ang mga mata ni Qin Jingzin ng utusan niya. Napakasaya ng priest. Nakaluhod siya sa dugo at sinabi, "Opo, maghahanda ako."
Naghanda ang priests para sa blood sacrifice. Nakatayo si Hansen sa tabi ni Chinbay. Patuloy nilang pinagmamasdan ang Destiny Well at ang dugo sa sahig. Hindi masabi ni Hansen kung paano binago ng dugo ang katawan ng priests, pero hindi niya ramdam na ligtas ang sitwasyon. Iniisip ni Hansen, kaya ni Chinshu ang lahat para sa gusto niya. Kung susubukan niyang lokohin ang mga tao, hindi ako magugulat. Ngayon, nagpapanggap lamang siya bilang servant ni Chinbay, kaya hindi siya makapagsalita. Kahit payuhan niya si Qin Jingzin na huwag gawin iyon, malamang ay papansinin siya ni Qin Jingzin at papalayasin. Una, ito ay negosyo ng Qin family. Pangalawa, hindi matukoy ni Hansen ang eksaktong problema. Kung masama ang alpha ng Qin family, makakasama sa kanila. Kaya hindi nais ni Qin Jingzin ang blood sacrifice. Marahil hahanap siya ng tao para patayin siya. May misteryosong kapangyarihan ng matandang lalaki sa painting. Ni Hansen ay hindi alam kung gaano siya kalakas. Hindi rin niya alam kung sino siya. Wala siyang tiwala na matatalo siya sa isang universe kung saan siya ay pinipigilan. Maraming elite sa Qin Kingdom, karamihan ay may God Spirit gene races. Ang priest na naghahanda ng blood sacrifice ay hindi ordinaryong karakter. Siya ay God Spirit Blood Pulse inheritor. Iniisip ni Hansen na ang blood sacrifice ay kailangan ng blood pulse dugo ng Qin family. Pero napagtanto niyang hindi iyon ang kaso. Dumala ang priest ng isang babae. Tila nasa 13 o 14 na taong gulang. Halatang natatakot, hindi siya miyembro ng Qin family. Kabanata 3210. May takot sa mga mata ng dalagang iyon, ngunit nakinig pa rin siya sa priest at lumapit sa Destiny Well. Sa oras na iyon, halos naubos na ang blood spring sa Destiny Well. Sumigaw ang priest sa dalaga, huwag kang matakot. Gamitin mo lang ang parehong paraan na lagi kong itinuturo sa iyo. Ayos lang ito. Opo, sagot ng dalaga. Lumakad siya sa harap ng Destiny Well at iniangat ang sacrificial knife. Pinutol niya ang kanyang pulso upang patakbuhin ang dugo sa balon. Maliit lang ang sugat, ngunit maraming dugo ang lumabas. Ang dugo ay dumadaloy na parang gripo na hindi magsasara. Sa pagbagsak ng dugo niya, bumalik sa balon ang dumadaloy na tubig. Kakaibang tanawin iyon. Nang humalikan ng dugo ng dalaga ang tubig ng balon, nagsimulang bumalik ang tubig sa loob ng balon. Matindi ang pagmamasid ni Hansen sa dalaga, ngunit wala siyang napansin na kakaiba sa kanya. Wala siyang God Spirit Blood Pulse, at wala rin siyang gene race. Isang ordinaryong tao lamang siya. Kung hindi ito Blood Pulse ng Qin family at wala rin siyang mataas na klase ng God Spirit Blood Pulse, bakit siya ang gagamitin sa blood sacrifice? Tanong ni Hansen. Habang dumudugo ang dalaga, bumalik sa normal ang Destiny Well. Maliit lang ang sugat, ngunit hindi nagtagal ay napalabnaw ang mukha ng dalaga. Biglang gumawa ng wala na tunog ang mga chain ng balon. Muling lumabas mula sa Destiny Well ang mga nabasag na itim na chain na parang nakakalaso na ahas. Hinawakan nila ang nasugatang kamay ng dalaga at hinayla siya papasok sa Destiny Well. Nagulat sina Qin Jingzin at priest. Sumigaw ang priest sa dalaga, bilasan. Hilahin ang chain pataas. Kung mahihila ka pababa, mamamatay ka. Kinagat ng dalaga ang kanyang ngipin at hinayla ang chain. Ginamit niya ang dalawang kamay, ngunit mabigat ang chain at kulang siya sa lakas dahil sa labis na dugo. Patuloy na dumudugo ang kanyang pulso. Nakatulo sa itim na chain ang dugo, pinapula ang mga ito. Naguluhan si Hansen. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinapahila. Maraming elites ang Qin Kingdom, wala bang ibang tutulong? Pinanood ni Qin Jingzin ang dalaga na humihila ng chain inch by inch. Nagulat siya at sabi, maraming hari ng Qin Kingdom ang hindi kayang hilahin ang chain na ito. Hindi man lang nila may hila kahit isang inch. Wala siyang kapangyarihan, pero kaya niyang hilahin. Totoo nga ang alamat, pinagpala tayo ng alpha para lumago ang Qin Kingdom. Masaya ang priest, maraming dalagang ipinanganak sa Yin Year, Yin Month, Yin Day, at Yin Time ang Qin Kingdom. Wala sa kanila ang nakapagpakita ng galing hanggang ngayon. Ngayon, wala nang nasasayang. Ano man ang iniwan ng Alpha King, tiyak na mahalaga. Narinig ito ni Hansen at naintindihan niya na hindi lahat ng dalaga ang makakagawa ng ginagawa niya. Maraming ganitong dalaga ang Qin Kingdom, ngunit ngayon lang ginamit ang isa. Dahil napakabigat ng paghila ng chain, lalo pang dumudugo ang sugat ng dalaga. Lalo pang napalabnaw ang kanyang mukha. Napakakakaiba nito. Habang dumudugo siya, lalo pang lumiit ang bigat ng chain at mas napapalayo ang nahihila niya. Nakagawa ang Destiny Well ng tunog na parang metal. Parang may bagay na humampe sa pader. Para bang malapit ng sumulpat ang laman.
Lahat ay lumapit sa balon, gustong malaman kung ano ang iniwan ng Alpha ng Chain Kingdom sa loob. Habang hinayla niya, may narinig na, dong. May hamampes sa balon. Hinayla niya ang chain ngunit nabigo. Mabigat ang chain. Hilahin ng mas malakas. Kailangan mong hilahin. Mabilis na sigaw ng priest. Gusto niyang tumulong sa dalaga, ngunit hindi niya pwede. Sabi ng Alpha, tanging mga dalagang ipinanganak sa Yin Year, Yin Month, Yin Day, at Yin Time lamang ang makakakuha ng chain mula sa balon. Kung sino man ang humawak, ang nakatago sa Destiny Well ay mananatiling nakabaon magpakailanman. Maraming alam ang priest, ngunit hindi siya naglakas loob tumulong. Naghihintay lang siya sa gilid. Nervyos din si Qin Jingzin. Bagamat hindi siya nagpapakita ng reaksyon, nakapulupot ang mga kamay niya sa kamao. Hindi siya kasing kalmado nang nakikita. Curious si Qin Bai. Sumilip siya sa Destiny Well. Mula sa kinaroroonan niya, hindi niya makita ang laman. Patuloy ang pagdurugo at paghila ng dalaga. Alam niya na kung hindi niya mahihila agad, mamamatay siya sa dugo. Matindi ang pagkagat ng dalaga sa kanyang bibig. Sa wakas, gumalaw muli ang chain. Nahila niya ito ng 2 talampakan pataas. Naabot ng chain ang dulo. Ang kabilang dulo ay tila nakakabit sa isang singsing. Ang singsing ay gawa sa itim na metal. Hindi parang ginto, pilak, tanso, o bakal. Hindi alam kung anong uri ng metal, napakabigat nito. Patuloy na hinayla ng dalaga ang nasa ilalim ng singsing. Isang metal box ang nakatali sa chain. Nagniningning ang mga mata ni Qin Jingzin. Hari siya, ngunit labis siyang excited. Maaaring ang laman ng kahon ng susi upang muling pag-isahin ang Qin Kingdom. Halos hindi na kaya ng dalaga. Wala siyang God Spirit Blood Pulse, wala ring tulong mula sa Jin Race. Ginamit niya ang kanyang natural na lakas. Bukod dito, labis siyang damyugo. Kung hindi matatag ang kanyang kalooban, baka bumigay siya at mahulog sa pagkakoma. Dumudugo rin ang dalaga sa bibig. Patuloy niyang hinayla ang chain habang natitinag. Nahila niya ang bahagi ng metal box mula sa Destiny Well. Sa kanilang nakita, napakataas ng kahon. 3 talampakan ang lapad, ngunit hindi bababa sa 4 na talampakan ang taas. Ang ilalim ay hindi pa nakikita. Na-curious si Hansen. Iniisip niya na kahon ito, pero napakataas. Kung titingnan horizontally, hugis parihaba ito. Bakit parang kakaibang kabaong ang kahon na ito? Iniisip ni Hansen. Boom! Boom! Habang iniisip ni Hansen, nahila na ng dalaga ang kahon sa labas ng balon. Ngayon, lahat ay nakita ang hitsura ng kahon. Gawa ito sa itim na metal, hindi palisukat, walang palamuti. 6 na talampakan ang haba, 3 talampakan ang lapad. Para kay Hansen, parang kakaibang metal coffin ang hitsura nito.